Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories presents Ang Kampo ng Mga Nawawala. Magandang gabi mga ka-amazing! Ako ang inyong tagapagsalaysay mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At ngayon, may isa na naman tayong kwentong kakatakutan na tiyak na magpapatindig ng inyong balahibo. Ihanda na ang inyong sarili, huwag kayong papikit at siguraduhin hindi kayo nag-iisa sa kwarto. Dahil sa gabing ito, ating tatalakayin ang isang lugar sa Pilipinas na hindi na dapat pang pinupuntahan. Ang kampo ng mga nawawala, isang liblib na kampo sa gitna ng kagubatan sa Tanay, Rizal. Maraming mga kabataan ang sumubok na tuklasin ito, ngunit hindi na sila nakabalik. Ano nga ba ang lihim ng lugar na ito? Ano ang bumabalot na dilim sa kampo? At bakit patuloy na may mga nawawala rito? Halina at alamin natin ang nakakatakot na kwento ni James, Angela, Lester at Mika. Mga estudyanteng nangahas na pumasok sa kampo ng walang paalam. Ang simula ng lahat noong isang Sabado ng gabi, 4 na magkakaibigan mula sa Maynila ang nagpasya na pumunta sa Tanay, Rizal upang mag-camping. Sina James, ang leader ng grupo, Angela, ang matapang ngunit madaling kabahan, Lester, ang mahilig sa dokumentasyon at vlogging, at si Mika, ang tahimik ngunit matalas ang pakiramdam. Nabalitaan nila mula sa isang matandang mangingisda na may isang abandonadong kampo sa loob ng kagubatan. Isang kampo na hindi na dapat tinutungong ni Numan. Ngunit dahil sa kanilang pagkahilig sa adventure at horror content, hindi nila pinansin ang babala. Habang papalapit sila sa kampo, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang dating malamig na simoy ng hangin ay biglang naging mabigat. Tila ba may bumabalot na hindi maipaliwanag na enerhiya sa lugar. Sa kabila nito, tinuloy nila ang paglalakad hanggang sa marating nila ang kampo. Dito nagsimula ang kanilang bangungot. Hindi nila alam, hindi lang sila ang naroon. Ang unang babala, pagkarating sa kampo, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan. Walang tunog ng mga kuliglig, wala ring huni ng mga ibon. Para bang ang lugar mismo ay patay. Ang weird dito, ang tahimik, bulong ni Angela habang hinahawakan ang braso ni James. Be perfect to sa vlog. Tuwang-tuwa namang sabi ni Lester habang kinukuhanan ng video ang paligid. Sa gitna ng kampo, may isang lumang gusali, tila dating barracks ng mga sundalo. Ang pintura nito ay natuklap na, at ang pader ay punong-puno ng lumang sulat kamay. Pero ang mas nakakakilabot ay ang isang mensaheng nakasulat sa pader gamit ang tila dugong natuyo na, "Huwag kayong lumingon." Nagkatinginan ng 4. Parang prank lang to, sabi ni Mika, pero halata sa kanyang boses ang kaba. Hindi nila pinansin ang babala at pumasok sila sa gusali. Amoy amag ang loob at bawat hakbang nila sa sahig ay may lumalangit-ngit na tunog. Sa sulok ng isang silid, may nakatayong lumang kama. At sa ibabaw nito, may isang kahoy na kahon. Dahan-dahang binuksan ni James ang kahon. Sa loob, may lumang Polaroid pictures ng mga kabataang nakangiti. Mga dating campers siguro. Pero habang isa-isang tinitingnan ni Lester ang mga litrato, may napansin silang kakaiba. Sa bawat larawan, may anino sa likod ng mga nakangiting bata. Isang maitim na figura, walang mukha, walang mata, walang bibig. At sa huling larawan, naroon ang larawan
ng 4 nilang sarili. Kahit hindi pa sila nagpapakuha ng kahit anong litrato. Napaatras si Angela at napasigaw, "James, anong ibig sabihin nito?" Nanginginig niyang tanong, ngunit bago pa makasagot si James, narinig nilang lumagitik ang pinto sa pasilyo. May naglakad, mabagal, unti-unting lumalapit sa kanila. Tok! 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 Parang may nakayapak na nilalang na papunta sa kanilang silid. "Lumabas na tayo dito!" Sigaw ni Mika. Mabilis silang tumakbo palabas. Pero nang makarating sila sa labas ng gusali, doon nila napansin ang mas nakakatakot na bagay. Nagbago ang buong kampo. Ang mga puno ay tuyo at baluktot na. Ang langit ay naging kulay pula. At ang dating daan na kanilang nilakaran papunta sa kampo, nawala. Hindi ito ang daan pabalik. Ano to? Wala na yung trail natin. Sigaw ni Lester, napatingin si James sa likod. At doon niya nakita. Sa bungad ng gusali, may nakatayong isang anino. Mahaba ang katawan, mahaba ang kamay, walang mukha, pero nakatingin sa kanila. Isa lang ang tiyak, hindi sila papayagang makaalis ng buhay. Ang pagpapakita ng anino. Nang makita nila ang maitim na figura sa harap ng lumang gusali, tila nanigas ang kanilang mga katawan. Hindi ito gumagalaw, ngunit daman nilang nakatingin ito sa kanila. "Titakbo!" sigaw ni James. Walang pag-aalinlangan, mabilis silang kumaripas ng takbo. Pero habang papalayo sila, tila ba palapit ng palapit ang anino, kahit hindi ito kumikilos. Napansin ni Mika na parang umiikot lang sila sa iisang lugar. Kahit saan sila dumaan, lagi silang bumabalik sa lumang barracks. "James, anong nangyayari? Bakit di tayo makalabas?" Halos maiyak na tanong ni Angela. Hingal na hingal si Lester. "Para tayong ikinulong dito. Parang ayaw nila tayong palabasin." Biglang nagbago ang paligid. Naging mas madilim ang langit at ang pulang ulap ay tila bumaba, lumalapit sa kanila. Ang lupa ay nagsimulang gumalaw, parang may bumubulong mula sa ilalim. "Huwag kayong humiwalay," utos ni James. Ngunit sa isang iglap, biglang nawala si Mika. "Mika!" sigaw ni Angela. Napatingin sila sa likuran at nakita nilang hinihila si Mika ng isang malaaninong kamay mula sa lupa. "Tulong! Huwag niyo akong iiwan!" Umiiyak na sigaw ni Mika habang hinahatak siya pababa. Hinablot siya ni James, pilit siyang hinihila pabalik. Pero mas malakas ang aninong nasa ilalim. Dahan-dahan, nang nilalamon si Mika ng lupa, ang kanyang mukha ay puno ng takot hanggang sa wala na siyang natirang bahagi sa ibabaw. Nawala siya. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng mundo. Natulala ang tatlo. Napahagulgol si Angela habang nanginginig. "Paano natin siya ililigtas?" sigaw ni Lester. Ngunit bago pa sila makakilos, lumitaw ang isang matandang babae sa kanilang harapan. Ang babae sa kampo, may suot itong lumang puting damit. May mahahabang buhok na puti at ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Hindi na ninyo siya maililigtas, malamig ang kanyang tinig. "Sino ka? At anong lugar to?" tanong ni James. Lumingon ang matanda sa paligid. "Ito ang kampo ng mga nawala. At kayong tatlo, magiging bahagi na rin nito." Biglang sumigaw si Angela, "Hindi! Kailangan naming makaalis dito." Ngunit ngumiti lang ang matanda. Wala nang nakakalabas dito. Maliban na lang kung may isa pang maiwan. Napakapit si Lester sa kanyang ulo. "Ano ibig mong sabihin?
Naglakad ang matanda palapit sa kanila. Kung gusto ninyong makaalis, isa sa inyo ang kailangang manatili rito habang buhay. Napatinginan ang tatlo sa isa't isa. Sino ang isasakripisyo o may iba pang paraan para makatakas? Ang alok ng matanda. Tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang malamig na ihip ng hangin. Isa sa inyo ang kailangang manatili. Ulit ng matanda habang unti-unting naglalaho ang kanyang katawan sa usok. Hindi. Umiling si Angela. Hindi pwedeng isa sa atin ang maiwan. Kailangan nating lumaban. Napatingin si James sa paligid. Ang kampo ay parang buhay. Ang mga anino sa paligid ay unti-unting lumalapit. Tila ba may hinihintay? Ano bang lugar to? Bakit hindi tayo makaalis? Sigaw ni Lester. Napangiti ang matanda bago tuluyang nawala. Hindi ito basta lugar. Ito ay isang bitag at sa isang iglap biglang bumuka ang lupa. Ang pagbukas ng impyerno, mula sa bitak ng lupa, lumabas ang isang nilalang. Isa itong itim na halimaw na may mahabang galamay, walang mukha, at may bumubulwak na itim na likido mula sa katawan. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Si Angela ang unang napasigaw. Ano yan? Anong gusto niya sa atin? Biglang bumaling ang nilalang kay James. Narinig nila ang isang bulong, isang tinig na hindi nila maintindihan. Pero si James parang naunawaan niya. Ikaw ang napili. Biglang nanigas ang katawan ni James. Pakiramdam niya ay may bumabalot na malamig na hangin sa kanya. Tumingin siya kay Angela at Lester bago ngumiti ng mapait. Kung may isang kailangang maiwan, huminga siya ng malalim. Ako na lang. James, hindi! Sigaw ni Angela. Hindi kita iiwan dito. Pero ngumiti lang si James. Wala nang ibang paraan. Kung hindi ako, isa sa inyo ang kukunin. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Dahan-dahan siyang lumapit sa nilalang. Ang mga anino ay bumalot sa kanya. At bago pa siya makuha ng tuluyan, tumingin siya kay Angela at Lester. Tumakbo na kayo at huwag nang lumingon. At sa isang iglap, nawala si James. Ang pagtakas, napatingin sina Angela at Lester sa paligid. Biglang bumalik ang normal na anyo ng kampo, naging berde ulit ang mga puno. Bumalik ang daan at unti-unting nawala ang pulang ulap. Hindi! Umiiyak si Angela. Hindi ko siya kayang iwan. Hinawakan siya ni Lester. Angela, wala na si James. Kailangan nating lumabas bago magbago ang isip ng lugar na to. Habang tumatakbo sila palayo, naririnig nila ang mahihinang bulong sa likod. Huwag kayong lumingon. Pero sa kabila ng takot, hindi napigilan ni Angela na sulyapan ang kampo sa huling pagkakataon. At doon niya siya nakita. Si James nakatayo sa malayo, walang mukha, isa ng anino. Isa na siya sa mga nawawala. Ngunit bago tuluyang mawala ang kampo sa paningin nila, may narinig silang isang malalim na bulong. Babalik kayo. Ang trauma ni Angela. Makalipas ang isang taon, pilit na ibinaon ni na Angela at Lester ang nangyari sa kampo. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila matanggal sa isipan ang mukha ni James bago ito nawala. Si Angela hindi na nakatulog ng mahimbing. Sa tuwing pipikit siya, nakikita niya si James, nakangiti pero unti-unting nagiging anino. Si Lester naman nagbago na. Hindi na siya palabiro.
laging tahimik, laging mapanuri sa paligid, parang may hinihintay hanggang isang araw. Nakatanggap si Angela ng isang tawag. Angela, bumalik si James. Napabalikwas siya sa kama. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam, pero may nagpadala sa akin ng litrato. Dahan-dahan niyang binuksan ang litrato. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Isang larawan ni James. Nakatayo sa harap ng lumang kampo. Ang pagbabalik sa kampo, hindi makapaniwala sina Angela at Lester. Paano siyang nakabalik? Hindi siya dapat nandito. Halos hindi makahinga si Angela. May isang paraan para malaman, sabi ni Lester. Kailangan nating bumalik. Kahit anong mangyari, hindi na ako babalik doon, sigaw ni Angela. Ngunit isang matinding hampas ng hangin ang naramdaman nila. Parang may bumubulong sa paligid nila. At nang mapalingon si Angela sa salamin ng kanyang kwarto, nakita niya si James sa likuran niya. Ngunit hindi na ito ang James na kilala niya. Ang balat nito ay parang abo. Ang mga mata ay itim na hukay. Nang ngumiti ito, bumubulong ang kanyang tinig. Angela, bumalik ka. Ang tawag mula sa kampo. Halos hindi makahinga si Angela. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Pinagmamasdan ng anino ng dating kaibigan niyang si James na ngayon ay tila isang nilalang mula sa dilim. Angela, bumalik ka! Napaatras siya, nanginginig. Hindi ito totoo. Ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number calling. Napatitig siya dito. Nanginginig ang kanyang daliri habang dahan-dahang sinagot ang tawag. Bumalik ka. Bago mahuli ang lahat. Hindi niya alam kung sino ang nasa kabilang linya. Pero ang tinig na iyon, malamig, mahina, ngunit pamilyar. James? Mahina niyang tanong. Biglang may lumabas na static sa linya. Tapos, isang malalim na buntong hininga ang narinig niya. Hindi ko na kayang pigilan sila. Papunta na sila sa inyo. Naputol ang tawag, kasabay nito naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang kwarto. Nagsimulang kumurap-kurap ang ilaw at sa kanyang bintana may mga anino sa labas. Ang babala ni Lester, biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Angela, anong nangyayari? Si Lester, humahangos, may takot sa mukha. Humarap siya dito, nanginginig pa rin. Lester, si James, tumawag siya. Natahimik si Lester. Hindi maaaring tumawag si James. Wala na siya. Pero bago pa sila makapag-usap ng maayos, nagsimulang manginig ang kanilang paligid. Bumukas ang mga ilaw. Bumukas ang TV ng mag-isa. At mula sa screen, lumabas ang isang lumang larawan. Larawan nilang apat noong magkasama pa sila sa kampo. Ngunit may isang malaking pagbabago sa larawan. Nasa likuran nila, may isang itim na anino na nakatayo. At sa sulok ng larawan, may isang bagong nakasulat. Dalawa na lang kayong natitira. Ang aninong kumatok sa pinto. Lester, may nagbibilang sa atin, bulong ni Angela, nanginginig. Ngunit bago pa sila nakapagdesisyon kung ano ang gagawin, biglang may kumatok sa pinto. Knock! 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 Napatingin sila sa isa't isa. Pareho nilang alam, wala silang inaasahang bisita muli. Kumatok ito, ngayon mas malakas. Knock! 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 Naglakad si Lester papalapit sa pinto. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mata sa peephole.
At nang sumilip siya, James, ang lalaki sa labas ng pinto. Nanatiling nakatayo si Lester, nakatitig sa peephole. Ang nakita niya ay si James, o isang nilalang nakahawig nito. Ang balat nito ay maputla, halos kulay abo. Ang kanyang mata ay itim na hukay at ang kanyang bibig ay may mahabang ngisi na hindi gumagalaw. Lester, pagbuksan mo ako. Malamig at mahina ang boses mula sa labas. Nanginginig ang kamay ni Lester sa hawakan ng pinto. James, mahina niyang tanong. Ngunit bago niya pa ito mabuksan, biglang hinatak siya ni Angela. Huwag mong bubuksan, hindi na siya si James. Sigaw niya, knock, knock, knock. Mas lumakas ang pagkatok. Halos mabasag na ang kahoy na pinto. At pagkatapos, isang mahinang bulong ang dumaan sa kanilang tenga. Kung hindi kayo lalabas, papasok ako. Ang pagsalakay ng anino, biglang sumabog ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Nagdilim ang paligid at ang tanging liwanag na natira ay ang pulang glow mula sa ilalim ng pinto. Nagsimula silang makarinig ng pagkaluskos sa dingding. Parang may mga kuko na gumagapang. Kasabay nito, isang nakakapangilabot na ingay ang umalingaw-ngaw. Sa buong bahay, parang tunog ng isang bagay na hinihila sa sahig. At nang lingunin nila ang sulok ng kwarto, may isang anino, matangkad, payat at may mahahabang kamay. Walang mukha, walang mata, at dahan-dahan itong lumapit. Ang sigaw ng nawawala, Angela at Lester, parehong hindi makagalaw. Nanginginig, halos hindi makahinga. At nang umabot ang anino sa kanila, biglang bumukas ang pinto. Isang malakas na sigaw ang dumagundong sa paligid. Humanda kayo! Kayo na ang susunod. Sa isang iglap, hinigop sila ng dilim. Bumagsak si Angela sa malamig na sahig. Hindi niya na makita si Lester. Napalibutan siya ng malalaking puno. Humihinga ng malalim, tumayo siya, nanginginig, na pagtanto niya, bumalik siya sa kampo. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na lang mag-isa. At sa harapan niya, nakatayo si James. Ngunit hindi na siya si James. Angela, natapos mo na ba ang pagbibilang? Ang huling bilang. Ang huling narinig ni Angela bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin ay ang tunog ng isang malakas na pag-click. Parang isang kamera na kumukuha ng litrato. At ang larawan, isa na siyang nawawala. Ang nawawalang litrato. Matapos ang gabing iyon, natagpuan ng mga pulis ang bahay ni Angela. Sira ang pinto, basag ang mga ilaw at nagkalat ang mga gamit. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot, sa gitna ng sala, nakasabit ang isang lumang litrato. Sa unang tingin, mukhang normal ito. Larawan ni na Angela, Lester, James at Erica noong una silang nagpunta sa kampo. Pero nang tingnang mabuti ng isa sa mga pulis, napansin niyang may kakaiba. Wala na sina Angela at Lester sa larawan. Ang natira na lang si James at si Erica. At sa ilalim ng litrato, may bagong sulat na nakadikit. Dalawa na lang ang natitira. Ang biktimang nakalimutan. Sa isang lugar, malayo sa syudad, may isang babaeng halos hindi na makalakad sa takot. Si Erica, siya ang natitirang buhay. Matagal na niyang kinalimutan ang nangyari sa kampo. Naglaylo siya, lumipat ng tirahan, at hindi na muling nakipag-ugnayan kay Angela
at Lester. Pero ngayon, siya na lang ang natitira. Alam niyang kukunin na rin siya. Bago pa siya makatakbo, biglang sumindi ang ilaw sa kanyang silid. Sa harapan niya, isang lumang kamera. Tila kusa itong gumalaw, itinapat sa kanya. At bago pa siya makasigaw, click! Nagkaroon ng isang larawan. Nang bumagsak ito sa sahig, nanginginig niyang kinuha ito. At nang tingnan niya, wala na siya sa litrato. Ang pagwawakas ng sumpa. Kinabukasan, isang matandang gubat ang natagpuan ng mga lokal. Sa gitna ng makakapal na puno, may isang lumang kampo na tila matagal nang inabandona. Ngunit sa gitna ng clearing, may isang bagong larawan na nakapako sa isang puno. Isang litrato ni Angela, Lester, James at Erica, at sa ilalim nito may isang huling mensahe. Tapos na ang pagbibilang, pero ang kampo mananatili. Mga ka-amazing, akala ninyo ba tapos na ang sumpa? Mali kayo. Dahil sa gabing ito, may bagong grupo na papasok sa kampo at sa kanilang pagdating, muling magbibilang ang kadiliman, ang 4 na dayo. Lumipas ang 5 taon mula nang mawala sina Angela, Lester, James at Erica. Walang sino man ang muling bumisita sa lumang kampo hanggang ngayon. Isang grupo ng kabataan mula sa Maynila ang napadpad sa lugar. Sina Paulo, Vanessa, Miguel at Tricia, mga adventure vloggers na mahilig sa urban legends at abandoned places. Pre, sikat tong lugar na to. Ang daming kwento tungkol sa mga nawawala dito. Ani Paulo habang kinukunan ng kamera ang paligid. Perfect to para sa vlog natin. Gabi pa tayo pupunta para mas nakakatakot. Dagdag ni Vanessa, ang editor ng grupo. Hindi nila alam sila na ang bagong target. Ang unang babala, pagsapit ng gabi, nagsimula ng maglakad ang grupo patungo sa kampo. Madilim ang paligid. Tanging ang ilaw mula sa kanilang flashlight at cellphone ang nagbibigay liwanag sa daan. Habang naglalakad, biglang napansin ni Miguel ang isang lumang larawan na nakasabit sa isang puno. Kinuha niya ito. Lumang-luma na punit-punit. Sa larawan, may 4 na tao. Pero ang mukha nila, binura na parang kinayod ng kuko. Bro, ano to? Tanong niya, ipinakita sa iba. Ngunit nang lumingon siya sa paligid, wala na ang kanyang mga kaibigan. Ang nawawalang 3, naglakad si Miguel pabalik sa daan, hinahanap sina Paulo, Vanessa at Tricia. Guys, nasaan kayo? Tahimik, wala ni isang sagot hanggang sa marinig niya ang mahihinang bulong mula sa madilim na kagubatan. Miguel, Miguel, lumingon ka! Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita isang matangkad na anino na may mahahabang kamay. Nakatayo ito sa malayo, nakatitig sa kanya at sa paanan nito may 3 katawan na nakadapa sa lupa. Ang larawan sa kadiliman, dahan-dahang lumapit si Miguel, nanginginig. Nang abutin niya ang flashlight at itutok sa mga katawan, si Paulo, si Vanessa, si Tricia, lahat sila ay nakatsitig sa kawalan. Walang malay pero may mahahabang sugat sa kanilang mga braso. At sa tabi nila, may isang lumang kamera. Dahan-dahan itong gumalaw. Nakatuon ang lens kay Miguel. At bago pa siya makatakbo, click isang flash ng puting ilaw ang lumabas mula sa kamera. At ang huling narinig ni Miguel, lubos na ang 4 ni ang lihim ng kampo.
Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang abandonadong kampo. Walang palatandaan ng mga batang turista. Ngunit sa gitna ng clearing, may isang bagong litrato na nakapako sa puno. Sa larawan, sina Miguel, Paolo, Vanessa, and Tricia. Ngunit sa ilalim nito, may bagong sulat. Tapos na ang pagbibilang, pero hindi ang kampo. Ang pagbabalik ng alamat, lumipas ang 1 taon mula nang mawala sina Paolo, Vanessa, Miguel at Tricia. Sa kabila ng mga balita at babala, isang bagong grupo na naman ang nakarating sa lugar. Ito ay sina Jake, Martin, Luis at Rica, mga kolehiyong estudyante mula sa Pampanga na naghahanap ng extreme adventure para sa kanilang paranormal documentary project. Hindi ako naniniwala sa kwento ng kampong yan, sabi ni Jake, ang leader ng grupo. Wala namang pruweba na may nawala talaga. Paano yung litrato? Totoo daw yon, pre, sagot ni Martin habang nag-aayos ng kanilang kamera. Alam mo namang, maraming peke ngayon. Panoorin nyo, papasok tayo ron at babalik tayong buo. Tawa ni Jake. Pero sa gabing iyon, sila ang susunod na mawawala. Ang bawal na ritual, pagsapit ng hating gabi, nakarating sila sa dating kampo. Ang paligid ay natatakpan ng makapal na hamog. Sa gitna ng clearing, may natagpuan silang isang lumang altar na may nakapaskil na mga larawan. Nakita ni Rica ang isang itim na libro na nakalagay sa bato. Baka ito ang sikreto ng kampo, pulong niya. Pinuksan niya ito at nagulat siya sa kanyang nabasa. Sa loob ng libro, may ritual na naglalarawan kung paano makalabas mula sa kampo. Pero may babala, huwag kailanman basahin ang huling linya ng orasyon dahil kung magkamali ka, ikaw ang susunod na kukunin. Ngunit bago pa siya makatigil, biglang umihip ang malakas na hangin. At nang lingunin niya ang kanyang mga kasama, wala na sila. Ang walang mukha, nanginginig si Rica. Hindi ito totoo. Panaginip lang ito, sigaw niya, ngunit biglang bumukas ang kanyang kamera at kusa itong nag-record. Sa screen, nakita niya ang isang imahe, isang lalaki, nakatayo sa likod niya, matangkad, payat, at walang mukha. Ang itim na oras, biglang bumukas ang langit at bumuhos ang ulan. Sa gitna ng dilim, nakita niya sina Jake, Martin at Luis, nakatayo sa harapan ng altar. Ngunit kakaiba na sila. Ang kanilang mga mata ay itim at may lumalabas na usok sa kanilang bibig. Rica, tapusin mo ang pagbibilang. Dahan-dahang bumukas ang kanilang bibig at mula rito may lumabas na isang itim na anino. Ito ay ang kampo mismo. Ang sumpang hindi matatapos. Kinabukasan, muling may natagpo ang larawan sa abandonadong kampo. Sa larawan, sina Jake, Martin, Luis at Rica. Ngunit sa ilalim nito, may bagong mensahe. Wala nang makakalabas. Undayomen, Book and Sah. Ang nawawalang pag-asa. Matapos mawala sina Jake, Martin, Luis at Rica, walang sino man ang naglakas loob na bumisita muli sa kampo. Ngunit sa kabila ng takot, may isang misteryosong email na nagpakalat sa internet. Isang video clip, malabo, nanginginig at halos hindi makita ang imahe. Sa loob ng ilang segundo, may isang boses na bulong. Kailangan namin ng tulong. Nasa kampo pa kami. Hindi pa kami patay. Ang huling bahagi ng video, isang mabilis na flash ng isang lumang litrato. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi 4, kundi 8 tao na ang nasa larawan.
Ang pangahas na rescuer. Nakarating ang balita sa isang paranormal investigator na nagngangalang Daniel Cruz. Siya ay isang dating pulis na hindi naniniwala sa kababalaghan. Pero nang makita niya ang video, may isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Kilala niya ang isa sa mga nawawala. Si Rica. Si Rica ay kapatid ng kanyang dating kasintahan. Hindi siya makapaniwala kung patay na ang grupo. Paano sila nakapagpadala ng mensahe? Wala nang ibang pupunta sa kampong yan, kundi ako, bulong ni Daniel. Hindi niya alam, ito na ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Ang simula ng pagbabalik, gamit ang isang night vision camera at body cam, pumasok si Daniel sa kampo pagsapit ng 12:00 ng gabi. Tahimik, masyadong tahimik, walang tunog ng hayop. Wala ni isang dahon ang gumagalaw. Nang itutok niya ang night vision camera sa gitna ng kampo, napansin niyang may mga anumang gumagalaw sa dilim. Animoy anino na parang dumudungaw sa kanya mula sa mga puno. Biglang may nagpatay ng ilaw ng kanyang kamera at nang bumukas muli ang lens, hindi na siya mag-isa. Ang hiwagang itim sa kanyang harapan, may 4 na figura na nakatayo. Hindi niya maaninag ang kanilang mukha, pero base sa hugis, sila ang huling pangkat na nawala. Sina Jake, Martin, Luis, Rica. Ngunit hindi sila gumagalaw. Parang manika. Hindi na niya kayang huminga sa takot. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang baril. Kung kayo nga yan, sabihin niyo kung paano ako makakatulong. Tahimik hanggang sa marinig niya ang isang basag na boses. Daniel, umalis ka na. Bago ka maging isa sa amin. Ang tunay na litrato, isu-assume. Sa isang iglap, biglang kumilos ang 4 na figura. Dahan-dahan silang lumapit kay Daniel. Sabay-sabay na itinataas ang kanilang mga kamay. Sa kanilang mga daliri, may nakasabit na lumang kamera. At bago pa siya makagalaw, click, nagkaroon ng isang flash. Naramdaman ni Daniel ang malamig na hangin sa kanyang katawan. Nang humarap siya sa kanyang body cam, wala na siya sa screen. Ang bagong nawawala, kinabukasan, isang bagong litrato na naman ang natagpuan sa kampo. Sa larawan, hindi lang 8, kundi 9 na silang naroon. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat, may isa pa kaming hinihintay, ang nawawala sa litrato. Matapos ang pagkawala ni Daniel, isang bagong litrato ang lumitaw sa internet. Sa unang tingin, isa lamang itong lumang larawan ng kampo. Ngunit sa mas malapitang pagsusuri, may kakaibang detalye ang hindi napansin ng marami. Isa sa mga dating nawawala ay nawala na sa litrato. Sina Jake, Martin, Luis at Rica ay naroon pa rin. Ngunit si Daniel, wala na siya. Ang huling grupo, sa kabila ng mga babala, may isang pangkat ng ghost hunters na nagdesisyong puntahan ang kampo upang hanapin ang sagot sa mga pagkawala. Sina Lester, Dave, Carla at Miko, mga veteranong paranormal investigators na sanay sa mga haunted locations. Pero ngayong gabi, ibang klaseng multo ang makakaharap nila. Kung totoo ngang may sumpa dito, gusto ko makita mismo, sabi ni Lester habang inaayos ang kanilang thermal cameras. Hindi natin ito ginagawang laro, Lester, sagot ni Carla. Maraming nawala dito at wala ni isa sa kanila ang bumalik.
Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Sabat ni Dave habang iniinspeksyon ang kanilang kagamitan. Maya-maya, nagsimula na silang pumasok. Ang bawal na sound frequency. Gamit ang isang special sound device, nag-record sila ng mga tunog sa loob ng kampo. Sa unang minuto, puro hangin lang ang maririnig hanggang sa biglang may bumulong. Sila ay nasa likod mo. Napabalikwas si Miko. Ano yon? Sino yon? Nag-pause si Lester at inulit ang recording. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang boses. Humanda kayo. Kayo ang susunod. Sa puntong ito, napansin nilang biglang bumigat ang hangin nang ilawan nila ang paligid. Nakita nila ang isang luma at punit-punit na journal sa lupa. Pinuksan ito ni Carla. Sa unang pahina, may mga pangalan. Paulo, Vanessa, Miguel, Tricia, Jake, Martin, Luis, Rica, Daniel, at sa huling linya, ang kanilang mga pangalan. Lester, Dave, Carla, Miko. Ang ritual ng kadiliman, hindi ito maaari, sigaw ni Carla. Biglang nagsimulang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Narinig nila ang isang mababang halakhak, isang tinig mula sa mismong kampo. Paglingon nila sa paligid, nakita nilang may isang aninong lumalapit sa kanila. Malaki, payat, walang mukha, at ang pinakakinatatakutan nila, may hawak itong lumang kamera. Ang huling pagbilang, lumusob si Lester, hawak ang kanyang kutsilyo. Sinaksak niya ang nilalang, pero parang hangin lang ito. Napahandusay siya sa lupa at sa isang iglap, click! Nagkaroon ng flash. Nang bumalik, ang liwanag, wala na si Lester. Hindi! Hindi ito totoo! Sigaw ni Carla. Tumakbo sila ni Dave at Miko. Pero biglang lumitaw ang isa pang anino. Isa, dalawa, tatlo, apat na figura ang pumalibot sa kanila. At lahat sila may hawak na kamera. Yung huling narinig ng kampo ang malalakas na sigaw. At matapos ang ilang saglit, muling dumilim ang lahat. Ang huling litrato, kinabukasan, isang bagong litrato na naman ang natagpuan sa kampo. Hindi lang siyam, kundi 12 na silang nasa larawan. At sa ilalim ng larawan, may bagong mensahe. Hindi pa ito tapos. Buong kapagbubunyag ng katotohanan. Matapos ang pagkawala ni Lester to Dave, Carla at Miko, isang bagong grupo ng explorers ang nakatanggap ng misteryosong email. Pero sa pagkakataong ito, hindi video ang laman. Isa itong PDF file na may pamagat na ang huling patotoo ang kampong sumasakop sa kaluluwa. Nasa loob nito ang buong kasaysayan ng kampo at ang mas nakakapangilabot. Nakadetalye rito kung paano muling nabubuhay ang sumpa. Ang sinumang makakakita ng larawan ng nawawala ay magiging susunod na biktima. Hindi mo kailangang pumunta sa kampo. Sapat na ang makita mo ang litrato upang mapabilang ka. Ensure, setufei. Ang tsitseng, tunay na litrato. Sa takot, isang batikang journalist na nagngangalang Vincent Ramos ang sumubok ilabas ang katotohanan. Pinuntahan niya ang lumang kampo, dinala ang kanyang kamera at sinubukang hanapin ang nawawalang grupo. Pagdating niya sa lugar, wala na siyang inabutang bakas ng anumang tao. Walang footprints, walang gamit, walang anino, pero isang lumang kahon ang kanyang nakita sa gitna ng kampo. Sa loob nito, may isang kamera
Pinuksan niya ito at nakita niya ang pinakahuling litrato. Ang kanyang dugo ay nanlamig dahil sa loob ng litrato, naroon siya. Ang huling hamon na paatras siya. Hindi! Hindi ito totoo! Sinubukan niyang sirain ang kamera, pero bago pa niya ito magawa, click! Nagkaroon ng isang malakas na flash ng liwanag. At sa isang iglap, wala na siya. Kinabukasan, may isang anonymous na email na kumalat online. Kasama ang isang bagong larawan, ngunit wala ng grupo rito. Walang sina Jake, Martin, Luis, Rica, Daniel, Lester, Dave, Carla o Miko. Isang tao na lang ang nasa gitna ng larawan. Si Vincent ay sa ilalim ng larawan. Isang huling mensahe, sino ang susunod? Mga ka-amazing, hindi ito basta-bastang kwento ng kababalaghan. Isa itong babala. Minsan, ang labis na pag-usisa ay may kapalit. Hindi lahat ng misteryo ay kailangang tuklasin. At hindi lahat ng multo ay dapat hanapin. Dahil baka sa paghahanap mo sa kanila, ikaw na mismo ang mawala. No, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment sa ibaba kung ano ang pinaka-nakatakot na bahagi para sa inyo. At syempre, kung gusto nyo pa ng mas maraming nakakakilabot na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa Amazing AITV Fusion and Tagalog Stories. Maraming salamat sa inyong suporta, mga ka-amazing. Hanggang sa susunod na kwentong katatakutan. At tandaan, huwag kang titingin sa lumang litrato. Baka hindi mo magustuhan ang makita mo.